gulayan sa probinsya. Merong kamote, talbos ng kamote, sitaw, merong puno ng mangga, maliit pa, puno ng saging, saba at saka latundan sa amin kung tawagin. Dito sa amin, sari-sari ang nakatanim. Merong sibuyas. Ito yung sibuyas na tanim ni mama at ni papa. Yan. Maliliit pa pero pwede nang mapakinabangan. Ito naman yung talong. Mga bagong tanim. Halos wala pang bunga. Ito naman yung mga tanim nilang okra. Yan. Okra. Ito naman yung sili. Yan, hanggang doon sa dulo. Yan, tapos dyan, yung kalabasa. Tapos meron pang papaya. Sakto sa tinolang manok. Tapos ito naman yung siling labuyo. Kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Yan yung siling labuyo. Yan. Napakaanghang yan. Sobra. Kaya kung mahilig ka sa maanghang, pwedeng pwede ito sa'yo. Yan. Ay, doon lakad tayo sa unahan. Yan, yung kalabasa. Naka-harvest na kami. Ito naman yung nakatanim na mais. Yan, yellow corn daw yan. Tapos ito yung kamote. Ito ay masarap sa sinabawan. Ito yung tinatawag na saluyot. Yan, napakaraming pakinabang nitong saluyot na to. Hindi lang siya basta pwedeng ipanghalo sa sinabawan na isda. May herb din siyang pwedeng makuha kapag kain ng saluyot. Yan. Sa may gilid, yung mga sagingan. Tapos sa may nakalagay na straw, yung nakatanim yung mga sitaw. Sitaw. Yan. Doon hanggang sa dulo yan. Ito lang. Tapos may nakatanim ding tanglad or lemongrass kung tawagin. Sakto din yan kapag merong manok na uulamin. May nyug ding nakatanim. Yun, hanggang sa dulo. So, kung nandito ka sa probinsya, hindi ka na pupunta ng palengke kung meron kang ganito. Tanim ka lang basta masipag. Meron kang aanihin. Ayan yung okra. Pwede na yan. Iba mga bagong tanim pa. Payapa. Sariwa yung hangin. Walang traffic. Hindi maingay. Ito guys. May nakita akong bunga ng squash or ng kalabasa. Ito, maliit pa. Ayan. Pero merong pwede nang i-harvest dito. Ito. Ayan, pwede nang i-harvest yan.